Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay mayroon ng matinding pressure para manalo ng kampyonato. At yan ang dahilan kung bakit kinuha nga nila itong si Xavier Lucero. Pero mukhang yung request nila na makuha itong si Arvin Tolentino ay hindi matutuloy dahil ang balita ito ay baka ibigay dito sa San Miguel Beer. Alam natin na si Arvin Tolentino matagal na yung tinatarget ng Magnolia na makuha pero mukhang hindi na ibibigay dyan. So mukhang itong si Coach Chito Victorero, yung kanya request na yan ay hindi matutuloy. Pero meron silang posibleng iba pang players na makuha dyan. Dahil sa tingin natin itong si Terence Romeo daw ay ite-trade na ng San Miguel Beer. At posible na yan ay bumagsak dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang balita kasi ite-trade daw ng San Miguel Beer itong si Terence Romeo dito sa Northport Batangbir. Kapalit nitong si Evan Nel, yung rookie ng Northport. Ngayon naman, pag napunta na sa Northport, itong si Terence Romeo, ite-trade na yan dito sa Magnolia Chicken Templados. Hindi pa natin alam kung sino magiging kapalit, pero posible na baka itong si Jerica Hanmisi ang maging kapalit nitong si Terence Romeo para dito sa Magnolia Chicken Templados. Yan ang aabangan nating mabuti ngayon kung ito ay matutuloy. Dahil sa tingin ng karamihan, kahit i-trade ng San Miguel itong si Terence Romeo, hindi nila patatagalin yan sa Northport Batangbir. Galing na dyan si Terence kung inyong matatandaan, Global Port pa noon ang pangalan. At kung sakaling mapunta nga itong si Terence Romeo dito sa Magnolia, kapalit ni Baranza, lalakas yung lineup nitong Magnolia dahil kinakailangan nila ng additional scorer at magiging malaking tulong dyan itong si Terence Romeo pag nagkataon. Kaya naman ito si Jerica Hanmisi, magkakaroon na siya ng playing time dito sa Northport Batangbir kung saan maipapakita niya yung kanyang skill set. Kaya sa tingin ko, magiging maganda para sa karera ni Hanmisi kung dyan siya sa Northport mapunta. Ang TNT Tropang Giga raw ngayon ay sinusubukang makuha yung isa sa mga big men nitong Rain or Shine Elasto Painters. Ang dami ngayong malalaki dito sa ROS. Nandyan of course itong si Kit Datu, si Luis Villegas, si Bob Belga, si Santi Santillan. Nakuha pa nila itong si Kaylan Tiongson. So sobrang dami ng big men ngayon nitong ROS. Yan nga ang dahilan kung bakit kinuha nila itong si Felix Lemeti bilang kanilang first round draft pick. Dahil sa sobrang dami na nung nakuha nilang mga center at power forwards, hindi na magiging balance yung lineup nila. At ibig din niya sabihin, pwede na mag-trade ang mga big men itong Rain or Shine Elasto Painters. Kaya sa tingin ko ito magiging magandang sitwasyon ngayon para sa TNT na subukang kunin yung isa dyan. Ito si Kaylan Tiongson siguro ang malamang susubukang kunin ng TNT. Dahil alam natin kulang sa sentro ang koponan ni Coach Chot Reyes. Itong si Kelly Williams, free agent na mukhang hindi na oopera ng kontrata. At ito namang si Poy Eram, alam natin kagagaling lamang sa knee injury. Hindi pa sigurado kung 100% yan. At itong si Brandon Roser, merong ACL, out for the season na yan. Si Joel Ponferrada nandun na sa Blackwater. So mukhang maraming kinakailangan ngayon ng TNT pagdating dito sa big men. At pwede nilang kausapin itong Rain or Shine Elasto Painters. Actually, pati Converge pwede rin. Dahil ang dami rin mga nakuhang big men ni Coach Aldin Ayo. Hindi pa natin natitiyak dito kung sino pwedeng i-offer ng TNT. Malamang siguro wingman o kaya guard ang hihilingin dito si Coach Yeng Yao o kaya ay first round draft pick. Usually yan naman ang hinihiling ng ROS dahil yan ang ginagamit nila para sila ay maging competitive. Sa ngayon, titignan natin kung pwede itong mangyari. Dahil syempre, itong ROS titignan mabuti kung ino i-offer ng TNT Tropang Giga bago sila gumawa ng isang trade transaction. Ang maliwanag dito, itong Rain or Shine, hindi papalugi.